Magandang araw sa inyong lahat. Sa bawat tahanan, may mga kwentong hindi basta lumalabas sa bibig, mga lihim na iniingatan, mga pangungulilang hindi masabi, at mga pag-asang pilit binubuhay kahit paulit-ulit nang nasasaktan. Sa mundong punong ng ingay, may mga pusong tahimik na naghihintay na marinig at may mga kaluluwang matagal ng pagod pero umaasa pa rin may darating na bagong simula. Ito ang kwento ni Maria, isang babaeng dinaanan ng bagyo ng buhay, isang biyuda na unti-unting nalugmok sa pag-iisa at isang pusong matagal nang natutulog. Hanggang sa dumating ang isang binatang nagngangalang Jay. Hindi nila hiniling ang pagkikita, hindi nila pinlano, pero minsan, ang tadhana marunong magbukas ng pinto kahit matagal mo nang akalang sarado na ang lahat. Kung handa ka na, samahan mo akong pakinggan ang kwentong magpapatunay na ang pag-ibig ay hindi namimili ng oras, hindi namimili ng edad, at hindi natatakot sa mga mata ng mundo. May mga pusong nagtatagpo dahil pareho silang naghahanap ng tahanan. Ito ang simula ng kwento ni Maria at Jay. May mga pangyayari sa buhay na hindi sinasadya, ngunit kayang baguhin ang kabuuan ng pagkatao natin. Para kay Maria, ang pagpanaw ng asawa niya ay hindi lang tungkol sa pagkawala, kundi tungkol sa unti-unting pagkalunod sa isang katahimikang hindi niya alam kung paano lalabasan. Oo, may naipundar siyang bahay. Oo, may negosyo siyang tumatakbo kahit hindi siya lumalabas. Oo, may pera siyang sapat para hindi mag-alala. Pero sa bawat pag-uwi niyang mag-isa, sa bawat gabing wala siyang kausap, sa bawat umagang siya lang ang nagtitimpla ng kape, unti-unti niyang naramdaman ang bigat ng realidad. Hindi pera ang pumupuno sa puso, kundi presensya. May isang pagkakataong hindi niya makalimutan. Galing siya noon sa negosyo. Pagod, pawis, at gutom. Pagbukas niya ng pintuan, ang unang sumalubong sa kanya ay tunog ng sarili niyang hakbang at wala ng iba. Walang kumusta, walang boses ng asawa, walang kaluskos ng taong naghihintay sa kanya. Ang meron lang ay eko ng katahimikan, parang paalala na may kulang sa buhay niya. Sa tuwing titingnan niya ang lumang larawan nila ng kanyang yumaong asawa, hindi niya alam kung mas masakit ba ang pagkawala o ang katotohanang hindi na niya maririnig ang tawag nitong mahal. At hindi sila nagkaroon ng anak na maaaring pumuno sa puwang na naiwan. Maraming iglap sa araw-araw na nagpapaalala kung gaano kalaki ang espasyong nabakante sa puso niya. Habang nagdidilig siya ng halaman, habang nag-aayos siya ng mga gamit, habang kumakain siya ng mag-isa. Paulit-ulit niyang tinatanong ang sarili, ganito na lang ba talaga ako hanggang sa pagtanda? At siguro, kaya kahit kumpleto ang buhay niya sa labas, sa loob-loob niya ay may parte pa ring naglalakad nang walang direksyon dahil hindi simpleng pagkalugi ang naramdaman niya, kundi pakiramdam na unti-unti siyang nawawala na rin sa sarili. Ngunit gaya ng lahat ng taong naliligaw, may mga darating na pangyayaring hindi mo inaasahan. At minsan, sa pinaka-ordinaryong araw, may isang taong hahaplos sa buhay mo nang hindi mo namamalayan. Doon magsisimula ang bagong yugto ng kwento ni Maria. Bago pa man pumasok si Jay sa buhay ni Maria, matagal na siyang hinubog ng mga karanasang hindi niya pinili, pero siya mismong nagpasyang pagandahin. Lumaki si Jay sa isang pamilyang hindi buo ang katahimikan. Ang nanay niya, isang babaeng kumakayod sa palengke mula madaling araw. Ang tatay naman niya, bihirang ngumiti at mas kadalasang lasing kaysa gising. At sa pagitan ng dalawang mundong tila hindi magkakasundo, si Jay ang batang natutong manahimik, manood, at umintindi kahit walang nagtuturo.
Maaga niyang natutunan na ang buhay ay hindi palaging mabango at hindi rin palaging may gabay. Kaya lumaki siyang masipag, hindi dahil gusto niyang purihin siya, kundi dahil wala naman talagang gagawa para sa kanya kung hindi siya rin. Kaya noong lumapit si Bebang kay Maria para kunin siyang stay-in helper, hindi yun tingin ni Jay na trabaho lang. Para sa kanya, pagkakataong iyon. Pagkakataon para magsimulang muli, para makatakas sa ingay ng nakaraan, para magpatunay na kaya niyang maging maayos kahit hindi siya binigyan ng maayos na simula. At sa unang araw pa lang niya sa bahay ni Maria, nakita agad ng babae ang pagiging natural niyang maasikaso. Hindi ito yung tipong nagpapakitang gilas. Hindi rin ito dahil sa pera. May kung ano sa kilos ni Jay na parang matagal nang sanay sa pagbibigay pero hindi sanay tumanggap. Kapag may sirang gripo, siya agad ang lalapit. Kapag may kalat, hindi mo na kailangang utusan. At sa bawat pangungusap niya, may paggalang na hindi pilit. Yung paggalang na hindi mo mabibili at hindi mo rin matututunan kung walang nagpakita sa iyo nito dati. Sa totoo lang, maraming kagaya ni Jay sa mundo. Mga lalaking tahimik, hindi palalo, hindi maingay, mga lalaking hindi sanay sa pagmamahal, kaya ang paraan nila ng pag-aalaga ay ang paggawa ng mga bagay na hindi mo na kailangan pang hilingin. At marahil, yun ang dahilan kung bakit iba ang dating niya kay Maria. Hindi siya pumasok bilang manggagawa. Hindi siya nagpa-impress bilang binata. Pumasok siya bilang taong may mabigat na pinanggalingan pero may malaking puso. Sa bawat araf na lumilipas, sa bawat maliit na pag-aalalang pinapakita niya, unti-unting naramdaman ni Maria ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Kung ang batang ito ganito magmahal sa maliliit na bagay, paano pa kaya kapag may pagkakataon siyang ibigay ang puso niya? At doon nagsimula ang isang ugnayang hindi nila pinlano, pero alam ng tadhana na matagal na nilang kailangan. May mga araw na parang ordinaryo lang, pero kung titingnan mo ng malalim, doon pala nag-uumpisa ang pinakamalalaking pagbabago sa buhay mo. Ganito ang unang araw ni Jay sa bahay ni Maria. Maaga siyang nagising, dala ang kaunting gamit na nakalagay sa lumang backpack. Tahimik lang siya habang sumunod kay Maria, papasok sa loob, at sa unang hakbang pa lang niya sa sala, ramdam na ramdam niyang iba ang mundong ito sa nakasanayan niya. Hindi ito maingay, hindi ito magulo. Walang sigawan, walang tampuhan, walang kaguluhan. Para kay Jay, ang bahay na iyon ay parang pahina ng librong hindi pa nasusulatan, malinis, tahimik, at puno ng espasyong maaring lagyan ng kwento. Habang si Maria ay abala sa pag-aayos ng mesa, napansin niyang hindi umiimik ang binata. Pero hindi ito yung tahimik na nakakailang. Ito yung tahimik na nagmamasid, tahimik na nag-aalalang baka may magawa siyang mali, at tahimik na nag-uumpisang kumilos kahit hindi inuutusan. Paglabas niya sa bakuran, nakita niyang nagwawali si Jay. Wala pang sinasabi, wala pang anumang instruction, pero ginagawa na niya. Hindi mabilis, hindi pabigla-bigla, kundi maingat. Parang bawat kumpas ng walis ay may ibig sabihin, pasensya na po, ginagawa ko ang makakaya ko. Napangiti si Maria na hindi niya namalayan. Matagal-tagal na rin siyang walang kasama sa bahay. Matagal na rin siyang hindi nakakakita ng taong kumikilos, ng may lambing, hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto. Sa kusina, habang nagtatangka siyang maghanda ng merienda, napansin niya si Jay na sumisilip sa may pinto. "Ma'am, may gusto po ba kayong ipagawa?" Ang mahinahong tanong nito. "Wala naman," sagot ni Maria. Pero sa isip-isip niya, ang tahimik naman itong batang ito. Pero bakit parang magaan? At sa simpleng tanong at sagot na iyon,
May naramdaman siyang hindi niya maipaliwanag. Isang presensya, isang kasama sa bahay, isang katahimikang hindi na nakakabingi, kundi nakakagaan. Sa hapon, habang inaayos niya ang mga paso ng halaman, dumaan si Jay dala ang isang lumang timba. Hindi siya tumingin ng diretso, pero pansin ni Maria ang maingat na distansya, na parang sinasabing, ayokong makaabala, pero nandito lang ako kung kailangan mo. At doon niya napagtanto na hindi lahat ng kabutihan ay maingay. Minsan, ang pinakamagagandang tao sa buhay mo ay yung mga dumarating ng walang ingay, walang yabang, walang pasigaw na presensya, pero dahan-dahang bumubuo ng espasyo sa loob mo. At sa pagtatapos ng unang araw, nagtimpla si Maria ng kape at tahimik na umupo sa sala. Naroon lang si Jay sa may kusina, nag-aayos ng ilang gamit. Walang usapan, walang mahabang kwento. Pero pakiramdam niya, hindi na siya kasing lungkot tulad ng dati. At marahil, doon nagsimula ang hindi nila napansin. Ang dalawang taong parehong pagod sa buhay, unti-unting nagkakaroon ng sandalan sa isa't isa. May mga pangyayaring hindi mo agad binibigyang pansin. Mga titig na mabilis, mga hakbang na mahina, mga kilos na parang walang ibig sabihin. Pero kapag pinagsama-sama mo, dito mo mararamdaman na may unti-unting nabubuo kahit wala kayong sinasabi. Ganito ang mga sumunod na araw para kay Maria at Jay. Ang tingin na parang walang laman, pero may tinatago. Isang umaga habang nagtitimpla si Maria ng kape, napansin niyang may dumaan sa gilid ng mata niya. Si Jay iyon papunta sa bakuran. Dala ang walis tingting, sandali siyang napatingin. Sandali ring nagtagpo ang mga mata nilang dalawa. Isang iglap lang, pero sapat para maramdaman ni Maria ang kakaibang kislap sa mga mata ng binata. Mabilis itong umiwas. Nakamot ngang batok. Tinuloy ang ginagawa. At doon niya naintindihan. Hindi aksidente ang mga sulyap na iyon. May hiya, oo. May respeto. Pero may tanong din. Isang tanong na hindi kayang bigkasin ng binata. Ngunit malinaw na malinaw sa paraan niya ng pagtingin. Ang katawang walang pang-itaas. Pero hindi bastos tingnan. Hindi ito tungkol sa pampakilig. Hindi ito tungkol sa pagnanasa. Sa probinsya, natural lang ang ganitong ayos kapag naglilinis. Pero para kay Maria, may kakaibang epekto ang simpleng tanawing iyon. Habang nagdidilig siya ng halaman, madalas niyang marinig ang tunog ng timba, ang paghampas ng tubig, ang hinga ng binatang nagpapakapagod sa gawain. At sa tuwing siya'y mapapalingon, nakikita niya si Jay. Payat pero batak, pawisan pero maaliwalas ang mukha, at palaging nakangiti kapag nahuhuli niyang tinitingnan siya. Hindi mapangahas ang ngiti, hindi bastos, hindi nagpapahiwatig ng masama. Ito yung tipong ngiti na nagsasabing, "Salamat po Maria, na nandito ako sa bahay niyo." At doon niya naisip, maraming taon na ang lumipas mula nang may huling tumingin sa kanya ng ganito. Hindi para husgahan, hindi para singilin, kundi para pahalagahan ang presensya niya. Ang tahimik na, paglapit na may ingat at pag-aalala. Isang hapon habang nagluluto si Maria, nakaramdam siya ng presensyang nasa likuran niya. Paglingon niya, naroon si Jay. Nakasandal sa may pinto, tahimik na pinagmamasdan ang ginagawa niya. "May itutulong ka ba?" tanong niya. Si Jay, nahihiyang ngumiti. "Wala naman po. Masarap lang kayong panoorin habang nagluluto. Hindi ito pambobola. Hindi ito paglalande. Ito ay katotohanan. Sincere. Walang halong biro. At para sa isang babaeng matagal nang walang umuuwi,
walang naghihintay, walang humahanga sa kanya. Ang ganitong maliliit na salita ay parang hawak sa dibdib, mainit, marahan at nakakakaba. Ang init na hindi galing sa laman, kundi sa pag-unawa. Sa bawat araf na lumilipas, napapansin ni Maria na may kakaibang katahimikan kapag nandoon si Jay. Hindi niya ito maipaliwanag. Hindi naman sila magkalapit palagi. Hindi rin sila nag-uusap ng matagal. Pero bakit parang humuhupa ang bigat sa dibdib niya kapag nasa paligid ang binata? Maraming babae, lalo na yung matagal nang nag-iisa, ang nakakakilala sa ganitong uri ng init. Ito yung init na hindi nanggagaling sa katawan, kundi sa pakiramdam na may nagmamasid sa'yo, hindi para husgahan, kundi para alagaan kahit tahimik lang. At dito nagsimulang mabuo ang tanong sa isipan niya. Bakit iba ang dating ng batang ito sa akin? Isang tanong na walang kasiguraduhan, pero mas mahirap pigilan kaysa sagutin. Dumating ang isang gabing parang ordinaryo lang sa umpisa. Hangin na humahampas sa bintana, langit na madilim, at si Maria at Jay na sabay kumakain ng simpleng hapunan. Tahimik silang dalawa. Pero hindi ito yung tahimik na nakakailang. Ito yung tahimik na may ibig sabihin, yung pakiramdam na kahit wala kang sinasabi, may naririnig kang kakaibang paggalaw sa pagitan ninyo hanggang biglang naputol ang lahat. Isang malakas na tok at bigla ring namatay ang ilaw. Nabalot ng dilim ang buong bahay, tanging maingay na hangin lang ang nanatiling humihiwalay sa kanila. Napatigil si Maria. Napatingin kay Jay na agad tumayo. Sandali lang po, Maria. Kukunin ko lang ang flashlight. Mahinahon ang boses niya, pero halatang may pag-aalala sa tono. Pagbalik niya, may sumunod pang mas malakas na tunog mula sa likod bahay. Isang bagsak na parang may nabuwal. Ako na ho ang titingin, sabi ni Jay. Pero hindi nagpaiwan si Maria. May kung anong kutob siyang kailangan niyang sumunod kahit hindi niya masabi kung bakit. Paglabas nila, sinalubong sila ng malamig na hangin at kulog na halos dumurog sa lupa. Ang bodega sa likod ay nagulo matapos bumagsak ang lumang istante. Habang inaayos nila ang mga kahon, may nakausling bakal na biglang tumama sa braso ni Maria. Naku, napaigtad siya sa sakit. Agad lumapit si Jay at hinawakan ang braso niya. Mainit ang palad na tila humahabol sa lamig ng hangin. Nasugatan ka ba? Hindi ito tanong ng tauhan sa amo. Ito ay tanong ng isang taong natatakot para sa'yo. Sa ilalim ng mahina at nanginginig na liwanag ng flashlight, napatingin si Maria sa mukha ni Jay. May kung anong titig doon. Hindi pilyo, hindi mapangahas, kundi totoo at buo. Pumasok na ho tayo sa loob, baka lumala pa, sabi ng binata. Pagbalik nila, basang-basa na ang kanilang mga damit. Ang buhok ni Maria lingkis sa kanyang batok, ang duster niyang suot ay dumikit sa kanyang katawan dahil sa ulan. Si Jay naman, hingal, ngunit hindi inaalis ang tingin sa kanya. Nang tanungin niya ito kung ayos lang ba siya, hindi agad nakasagot si Jay. Imbes, lumapit siya ng isang hakbang na parang matagal na niyang gustong gawin, pero ngayon lang niya nagawang bitawan. Maria, sa unang pagkakataon, narinig niya ang pangalan niya sa boses na mababa, may pag-aalinlangan, pero puno ng damdamin. Hindi niya tinitigan ng diretso, pero hindi rin siya lumayo. Sa sandaling iyon, walang kulog, walang hangin, walang ulan ang mas malakas. Kaysa sa mabilis na pagtibok ng puso nilang dalawa, dahan-dahang lumapit si Jay. Pigil ang hininga at halos paanas na nagsalita. Hindi ko alam kung bakit ganito ang nararamdaman ko. May basang buhok siyang ipinagpag,
pero hindi na niya itinago ang malamlam na titig kay Maria. At sa gabing iyon, sa gitna Enegeunos, sa pagitan ng katahimikan at ingay, may isang bagay na nangyari na hindi nila kayang ipagkaila sa kanilang sarili. Gamit ang basang kamay, inabot ni Maria ang braso ni Jay. Isang kilos na hindi niya pinag-isipan, pero matagal na niyang nararamdaman. At doon nagsimula ang gabing hindi nila makakalimutan. Pagkatapos ng bagyong umuga sa kanilang paligid, ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila mas malakas pa kaysa sa kulog sa labas. Nakatayo si Maria sa may sala. Hawak ang tuwalya, habang si Jay naman ay nakabuntot ng ilang hakbang mula sa kanya, basang-basa, nanginginig, pero hindi umaalis ang paningin. Hindi niya alam kung dahil sa lamig o sa tensyon, pero ramdam niya ang panginginig sa dibdib niya. Hindi dahil natatakot siya kay Jay, kundi dahil natatakot siyang maramdaman muli ang mga bagay na matagal niyang isinara. Magbihis na ho kayo, Maria. Baka makasakit pa kayo. Mahina ngunit puno ng pag-aalala ang sabi ni Jay. Tumango siya at tatalikod na sana, ngunit bago siya umalis, narinig niya ang mahinang tikhim ng binata. Para bang may gusto tong sabihin pero ayaw magmadali. Napasulyap siya pabalik. Nakatingging si Jay, hindi sa katawan niyang basa, kundi sa mukha niyang ngayon lang ulit nagkaroon ng ganitong lamlam. Jay, may problema ba? Tanong niya. Umiling si Jay, pero hindi siya lumayo. Sa halip, lumapit siya dahan-dahan, isang hakbang, tapos isa pa, hanggang sa ang distansya nila ay sapat para marinig nila ang boses ng isa't isa kahit pabulong lang. Maria, mahinang sabi ng binata. Hindi ma'am, hindi boss, hindi ate. Isang pagtawag na malambot na parang ilang buwan niyang iningatan bago bigkasin. Napatingin si Maria sa mga mata niya. May pag-alinlangan doon, pero may tapang na hindi niya pa nakikitang lumalabas mula kay Jay noon. Hindi ko alam kung tama ito. Hinagat nito ang ilalim na labi, pero mula pa nung una kitang makita, iba na ang pakiramdam ko. Hindi nagbitaw ng salita si Maria, pero hindi rin siya umatras. Sa halip, para bang natigilan din ang mundo sa pagitan nila. Hindi ako bastos, Maria. Patuloy ni Jay, at ayokong isipin mong umaabuso ako. Kaya ko to sinasabi kasi ayoko nang magpanggap. Naramdaman ni Maria ang mainit na pagguhit ng hininga ng binata. Hindi ito pagnanasa. Hindi ito pag-atake. Ito ay pag-amin na totoo. Isang pag-amin na sinubukan niyang pigilan, pero lumabas pa rin dahil hindi na niya kayang itago. Ramdam ni Maria na namasa ang mga mata niya. Sa tagal ng panahong inilaan niya sa pag-iwas, sa pagkalimot, sa pagtanggap na siguro hindi na darating ang pag-ibig sa buhay niya. Biglang may isang taong nakatayo sa harap niya. Hindi humihingi ng kahit ano, pero handang ialay ang lahat ng kaya niyang maging Jay. Mahina niyang tawag na para bang tinatantiya niya ang sarili. Ngunit kahit hindi pa niya tapos ang sasabihin, si Jay na mismo ang nagpatuloy. Gusto kita. Diretsong salita, walang pag-ikot. Matagal na. At sa unang pagkakataon, hindi niya kinailangan ng sagot mula kay Maria. Dahil sa paraan ng paglapit nito, sa paraan ng dahan-dahang paghawak niya sa kamay ng binata na parang sinasabing, hindi ako galit at hindi rin ako tatakbo. Sa gabing iyon, ang bagyo na humampas sa bubong ay unti-unting humupa, pero may isa namang bagyong tahimik na humigop sa kanilang dalawa. Hindi para sirain sila, kundi para tuluyang ihiwalay ang takot sa damdaming matagal nang nahihimbing. At doon nagsimula ang sandaling hindi nila inaasahan. Ang sandaling hindi inilabas ng pagkakataon, kundi ng dalawang pusong handa nang magsabi ng totoo.
Kung ang gabi ay puno ng init, tensyon at pag-amin, ang sumunod na umaga naman ay puno ng katahimikan na may kakaibang kabog. Hindi ito tahimik na nakakatakot, kundi tahimik na parang may bagong ipinanganak na damdamin. Pagmulat ni Maria, pakiramdam niya ay mas magaang ang dibdib niya, pero kasabay noon ay may humahabol na takot na hindi niya maipaliwanag. Parang may dalawang tinig sa loob niya. Isa na nagtatanong, anong ginawa mo kagabi? At isa na pabulong na sumasagot, matagal mo na yang nararamdaman. Habang nag-aayos siya ng buhok sa harap ng salamin, napansin niya ang sariling ngiti. Yung ngiting parang nakabalik siya sa edad na 30, yung may konting kilig, konting hiya, konting kaba, pero nang mapatingin siya sa gilid ng mata niya, nakita niya rin ang mga linyang sumabay sa paglipas ng panahon. At doon unti-unting sumisingit ang pag-aalinlangan. Bata pa si Jay. Ako? Heto na, may edad, may pinagdaanan, may mga sugat na hindi na mabubura. Dahan-dahan niyang pinutol ang sariling pag-aalala at tumungo sa kusina para maghanda ng almusal. Pero pagdating niya doon, nandoon na si Jay. Nakatalikod, nagpiprito energy itlog. Nakasuot ng puting t-shirt na halatang pinaghandaan. Paglingon niya, napatingin si Jay na parang nahuli sa kalokohan pero hindi nagtatago ng ngiti. Good morning, Maria. Mahina pero may saya. Hindi na ito, ma'am. Hindi na ito, boss. Ito yung simpleng Maria na may kasamang paggalang at pagtingin. Napahawak si Maria sa dibdib niya nang hindi niya namamalayan. Hindi dahil kinakapos siya ng hinga, kundi dahil hindi niya akalaing may isang umagang ganito pa pala sa buhay niya. Habang nag-aalmusal silang dalawa, tahimik lang pero hindi na pareho ang uri ng katahimikan. Si Jay, halatang kinakabahan. Si Maria, hindi alam kung saan ilalagay ang kamay. At sa pagitan nila, may hanging puno ng mga salitang hindi alam kung paano sisimulan. Hanggang sa binasag ito ni Jay. Maria, okay lang ba yung nangyari kagabi? Hindi niya iniiwas ang tingin. Hindi rin niya itinatago ang kaba. Totoo ang tanong. Hindi humihingi ng kapalit. Humihinging katapatan. Napatingin si Maria sa kanya. Hindi niya alam kung dapat ba siyang tumawa, maluha, o tumingin na lang sa sahig. Pero ang lumabas na sagot ay ang sagot na galing sa puso niya. Okay lang, isang simplang linya, pero punong-puno ng kwento. Lumuwag ang mukha ni Jay, parang nabunutan ng tinik. Nangiti siya, hindi pilyo, hindi pa simple, kundi malinis na ngiti ng isang lalaking natatakot na mali ang ginawa niya. Pero ngayon, sigurado na. Pagkatapos nilang kumain, habang nagliligpit si Maria, lumapit si Jay mula sa likuran at dahan-dahang kinuha ang hawak niyang plato. Ako na, Maria. Sa unang beses, hindi niya ito tinanggihan. Doon niya napagtanto, ang gabing nagdaan ay hindi kabaliwan, hindi pagsamantala, hindi pagkakamali. Ito ay simula. Simula ng umagang may halong hiya, tuwa, at pag-asa. At kahit may takot, mas malakas ang ligaya. Kung may isang tao sa buong baryo na hindi mo kayang lokohin, hindi mo kayang taguan, at lalo pang hindi mo kayang isikreto ang anumang nararamdaman mo, si Bebang iyon. Isang tanghali, habang nagluluto si Maria ng sinigang, narinig niya ang pamilyar na tunog ng gate. Hindi malakas, pero sapat para maramdaman niyang may paparating na balitang hindi niya inaasahan. Maria, tao po, malutong na tawag ni Bebang. Napahinga ng malalim si Maria. Hindi niya alam kung bakit kabadong-kabado siya. Wala namang kasalanan, wala namang dapat itago. Pero bakit parang bumibilis ang tibok ng puso niya?
Pagbukas niya ng pinto, naroon si Bebang may bitbit na bayong ng prutas, nakangiti, at may tingin na parang may alam bago pa man may magsabi. Ay Maria, nagdala ako ng prutas. Galing sa nanay ni Jay. Sobra raw, kaya heto, pinilit gumiti si Maria. Hindi niya alam kung saan ilalagay ang kamay niya. Salamat Bebang, ang dami naman. Pero bago pa siya makapagpatuloy, lumabas si Jay mula sa may likod bahay. Nakaputing t-shirt, pawisan, pero maaliwalas ang mukha. At nang makita niya si Bebang, Tita, dumalaw kayo. Hindi pa man nagsasalita si Bebang, tumaas na ang kilay nito. Isang kilay na may ibig sabihin. Isang kilay na parang sinasabing, Aba, ibangiti mo ngayon na. Napalunok si Maria. Napatingin sa sahig. Ayaw niyang mahuli sa kahit ano. Pero alam niyang hindi ganong kadaling itago ang mga bagay na totoo. Jay, malakas na boses ni Bebang. Bakit parang iba ang tingin mo kay Maria? Tahimik. Parang naputol ang hangin. Si Jay, napakamot batok. Halata ang hiya. Pero halata ring hindi niya gustong magsinungaling. At bago pa makaisip si Maria ng dahilan, o ekskuse, o palabas para mailayo ang usapan, si Jay na mismo ang nagsabi, Tita, may nililigawan po ako. Ha? Sino? Tanong ni Bebang. Nakataas ang kilay. Tumayo si Jay malapit kay Maria. Hindi hinawakan ang kamay niya, pero ang lapit nila ay sapat para makita ni Bebang ang koneksyon. Si Jay huminga ng malalim. Si Maria po, adun, tila lumuwag ang buong paligid, pero sabay ding kumabog ang dibdib ni Maria. Hindi niya alam kung matutuwa siya o matataranta, o dapat ba siyang matakot sa sasabihin ni Bebang. Pero hindi niya inaasahan ang sumunod. Tumawa si Bebang, hindi sarkasma, hindi pangaasar, kundi masiglang tawa na may halong saya. Naku Jay, lalaki ka na pala. Marunong ka nang pumili Napayakap nito kay Maria ng marahan. Maria, swerte ka. Mabait yang batang yan. Malaki ang puso, marunong rumespeto. Kung ikaw ang napili niya, hindi ako kokontra. At para kay Maria, parang biglang bumagsak ang lahat ng bigat na hindi niya alam na dala niya. Yung takot na baka kung ano ang isipin. Takot na baka paktawanan sila. Takot na baka hindi sila maintindihan. Lahat ng yun, para bang natunaw sa simpleng pagtanggap ng kaibigan niya. Pag-alis ni Bebang, naiwan silang dalawa ni Jay sa sala, tahimik pero magaan. At sa unang beses mula noong nagtagpo ang mga mata nila, ramdam nilang pareho. Hindi na nila kailangang magtago. Kahit gaano pa kaganda ang pag-amin, kahit gaano katamis ang mga salitang narinig niya, hindi agad nawala ang takot ni Maria. Sa mga sumunod na araw, habang tahimik siyang nag-aayos ng mga halaman, o nagluluto, o simpleng nakaupo sa sala habang nagkakape, paulit-ulit na bumabalik ang tanong na hindi niya kayang sagutin. Bakit ako? Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o kabahan. Paano kung isang araw magsawa si Jay? Paano kung makita nito ang kagandahan ng ibang batang babae? Paano kung isang umaga magising si Jay at maisip na mali lahat ng ito? At habang tumatakbo ang mga tanong, mas lalo niyang naramdaman ang bigat sa dibdib. Hindi dahil ayaw niya kay Jay, kundi dahil hindi siya sanay na may pumipili sa kanya. Isang gabi, habang nagsusuklay siya sa harap ng salamin, napatingin siya sa refleksyon niya. Ang babaeng nakikita niya ay hindi pangit, hindi luma, hindi kulang, pero hindi na rin kasing bata ng dati. Inabot niya ang gilid ng mata niya, tiningnan ang mga linyang nandoon, at para bang may maliit na tinig na bumulong. Ano bang nagagawa mo kay Jay? Ano bang meron ka pa?
Naupos siya, malalim na huminga, at sa unang pagkakataon matapos ang gabing may naganap sa kanila, nakaramdam siya ng takot na hindi niya maamin kahit kanino. Hindi takot sa pag-ibig. Hindi takot kay Jay, kundi takot na baka hindi siya sapat. Pero ang hindi alam ni Maria, ramdam ni Jay ang paglayo niya. Isang gabi habang nasa terrace sila, habang ang hangin ay malamig at ang katahimikan ay mabigat, dahan-dahang nagsalita si Jay. Maria, may nagawa ba akong mali? Napatingin siya, nagulat sa tanong, at lalo pang nagulat sa pag-aalalang nasa mukha ng binata. Umiling siya, pero halata ang pag-aalinlangan sa mata niya. Jay, hindi ako bata. Hindi niya sinigawan, hindi niya iniyakan, pero ramdam sa boses ang pader na itinatayo niya. At doon, lumapit si Jay, hindi bigla, hindi agresibo, kundi maingat, parang humihingi ng permiso sa bawat paglapit. Maria? Sabi niya. Hindi ko hinahanap ang bata. Tumingin siya diretso sa mga mata nito at doon niya nakita ang seryosong damdamin na hindi kayang pekiin. Lumapit ako sa'yo. Patuloy ni Jay. Hindi dahil sa itsura mo lang, hindi dahil sa edad mo, kundi dahil sa kung paano mo ako tinitingnan at kung paano mo ako pinatanggap. Hindi na nakakibo si Maria. Sa loob-loob niya, hindi siya sanay sa ganitong klase ng pag-amin. Yung totoo, hindi pilit, hindi pinepeke, at sa sandaling iyon, ang bigat na kaninay nasa dibdib niya ay bahagyang lumuwag. Hindi pa ito tapos, oo. Hindi pa mawala ang lahat ng tanong. Pero sa gabing iyon, narinig niya ang isang bagay na hindi niya matagal nang naririnig mula sa kahit sino. Pinipili kita, Maria, at doon unti-unting nasira ang pader. Hindi mambuo, hindi man tuluyan, pero sapat para makapasok ang isang sinag na hindi niya akalaing kailangan niya. Sa pagdaan ng mga araw, hindi na sila yung dalawang taong nagtatago sa pagitan ng tingin o yung dalawang pusong nag-aalinlangan kung tama ba ang ginagawa nila. Unti-unti, naging mas natural ang bawat sandali. Hindi na kailangang magpaliwanag si Jay kung bakit siya laging nasa kusina tuwing umaga. Hindi na rin kailangang magkunwari si Maria na hindi siya nasasanay sa presensya ng binata. May mga araw na simpleng nag-uusap lang sila tungkol sa ulam, sa mga halaman, o sa kung anong dapat ayusin sa bahay. Pero kahit sa pinakamaliliit na palitan ng salita, ramdam nila ang dahan-dahang pagbuo ng isang tahanang matagal nang walang laman. Hindi sila nagplano ng kung ano, hindi sila nagmadali, hindi rin sila nagbida sa mundo. Pero sa bawat haplos, sa bawat yakap, sa bawat pagngiti ng isa, nandoon ang hindi nila masabi, pero parehong nararamdaman. Masaya ako na nandito ka. Oo, may mga kapitbahay na nagtanong. May mga matang mapanuri. May mga bulong na dumaan sa tenga ni Maria. Bata yon. Ano bang nakikita sa kanya? Oy, si Jay, mukhang may gusto kay Maria ha. Hindi bagay, masyadong malayo ang agwat. Pero sa halip na matakot, natuto siyang ngumiti. Dahil sa loob-loob niya, hindi naman ang buong barangay ang bumubuhay sa puso niya, kundi siya at si Jay. Isang gabi, nasa terraces sila. Tahimik, wala ng bagyo, wala ng kulog, tanging malamig na hangin lang, at 2 tasang kape. Tumingin si Jay sa kanya, hindi mayabang, hindi patawa, kundi totoo. Maria, may na nitong sabi, hindi ko alam kung ano ang kaya kong iharap sa hinaharap. Pero kaya kitang mahalin ng buong buo. Hindi iyon ang grandeng pangako. Walang singsing, walang luhot, walang drama. Pero iyon ang pinakatotoong pangako
na natanggap ni Maria matapos ang matagal na panahon. Umiling siya ng may ngiti. Jay, hindi ko kailangan ng yakap ng buong mundo. Kailangan ko lang ng isang taong sasalo sa akin kapag pagod ako. Tumawa si Jay. Yung tawang hindi malakas, hindi patawa, kundi may lambing at paggalang. At dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Maria. Hindi nila alam kung ano ang mangyayari bukas. Hindi nila alam kung ano ang sasabihin ng iba. Hindi rin nila alam kung may mga pagsubok bang paparating. Pero ngayong gabi, sa ilalim ng tahimik na langit, isa lang ang sigurado. Hindi na sila mag-isa. At kung minsan, yun na ang tinatawag na ending. Hindi perpekto, hindi ang grande, pero totoo. At dito nagtatapos ang kwento nila Maria at Jay. Hindi sa engrandeng kasalan, hindi sa palakpakan, hindi sa kislap ng spotlight, kundi sa tahimik na paghawak kamay ng dalawang taong matagal ang pagod, pero ngayon ay may sandala na. Sa mundong puno ng panghusga, madaling sabihin kung sino ang tama at mali, kung sino ang bagay at hindi bagay. Pero ang puso hindi nasusukat sa edad, itsura o opinyon ng iba. Nasusukat ito sa kung gaano mo pinahahalagahan ang taong nasa harap mo. Si Maria, na akalang tapos na ang pagmamahal sa kanyang buhay, natutong magmahal muli. At si Jay, na lumaking naghahanap ng direksyon, nakahanap ng tahanan sa isang babaeng hindi niya inaasahang iibigin niya. Walang perpektong kwento, pero may mga kwentong tunay. At iyon ang mas mahalaga. Kung may natutunan man tayo rito, marahil ito. Minsan, hindi mo kailangan ng malaking pangako para maging masaya. Kailangan mo lang ng isang taong handang manatili. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli at sana sa susunod mong pagbisita, dala mo ang pusong handang magmahal kahit dahan-dahan lang.